Ano ba yung pregnancy toxemia na tinatawag? Yung kasi nangyayari ang pregnancy toxemia during pregnancy or yung 1 to 2 weeks before umanak yung kambing natin. So ang gestation kasi ng kambing 143 to 155 days. Yun ay para sa aming farm. Sa iba kasing farm 150 plus minus 5 days. Pero dito sa farm lately may umanak sa akin 142 normal. So nangyayari ang toxemia kapag hindi nakakaya nung nanay yung pagdadala ng mga anak niya. Nangyayari siya usually twins, triplets, quadruplets. Basta maraming anak, mas maraming sustansya yung kailangan ng nanay. Kapag yung kinakain niya is hindi sapat, yung katawan niya ang magsusupply ngayon dun sa anak hanggang humina siya ng humina. Mapapansin mo na lang 1 week before umanak siya, talagang groggy na. Yung hindi na nakakatayo. May isa nga kaming kambing dyan before. 1 linggo siyang nakatayo. Hindi siya naupo. Oo. Doon ko talaga na-practice yung kaalaman ko sa toxemia. May mga sign ba yun, sir? Like, 1 week, pansin ko, na lang talaga 1 week before, hindi na siya nakain. Okay. Tapos, talagang parang tulala na siya. Parang hindi na niya, ang one way to save yung mga ganun, i-CS mo. CCS. Tanggalin mo kung ano yung nagpapahina sa kanya. Which is yung marami niyang anak. So, may case kaming ganun, na naisalba namin yung buhay ng doe. CDS nyo na. Tinanggal nyo na yun. Kasi yun talagang dapat gawin. Kung hindi siya, hindi umeepekto yung therapy sa kanya na pagbibigay ng mga propylene glycol. So pag hindi na talaga, yun na talaga yung worst case scenario, i-CCS mo. Sasacrifice mo yung kids para dun sa inahin. Oo.